Magandang gabi po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon bilang pasasalamat sa panibagong pagkakataon na ito. Ngayon po ating pinagdiriwang ang 15 linggo sa karaniwang panahon. At sa linggong ito ay inaanyayahan tayong tingnan muli ang ating pagganap sa ating mga misyon sa buhay. Ano ba yung misyon na mayroon tayo sa buhay na ito? Father, di ba kapag misyon, para lamang yan sa mga missionaries, para lamang yan sa mga pari, mga relihiyoso, mga madre, nagkakamali kayo. Kapag sinabing misyon, sa simula pa lang ng ating buhay Kristiyano, ay tumanggap na tayo nito. Naalala ba ninyo nung kayo binyagan? Hindi, syempre, kasi baby pa kayo noon. No? Maliban kung kayo bininyagan na matanda na kayo. Pero sa pagbibinyag, sa rito ng pagbibinyag, bahagi doon, maliban doon sa pagbubuhos ng tubig sa ulo ng binibinyagan, ay yung paglalagay ng langis sa ulo ng binibinyagan. At kapag nilalagyan na ng langis ang ulo ng binibinyagan ay sinasabi roon, maging matatag ka nawa sa iyong pakikiisa kay Kristong Hari, Pari at Propeta. Sa ating binyag, sa pamamagitan ng ating binyag, tayo'y nakakaisa ni Kristo sa kanyang buhay, sa kanyang buong buhay. Bahagi tayo ng misyon ng Panginoon. Kaya yung mga misyon na mayroon tayo, ay pinagkakatiwala din sa atin yan ng Panginoon, hindi lamang sa atin yan. Baka isipin natin, ang misyon na mayroon ako ay walang pakialam ang Diyos. Father, ano nga ba yung misyon ko? Well, basic na tanong yan, na may basic na kasagutan. Nasaan ka ba ngayon? Nasaan ka ba ngayon? Sino ba ang mga nakakasama mo? Ano ba ang ginagawa mo sa buhay ngayon? At doon makikita na natin ang pagkakaiba ng dalawang bagay. Sa misyon, hinihingi sa atin na gampanan natin ang ating bokasyon, hindi ang ambisyon. There is a great difference between the two. The vocation, our vocation, and one's ambition. Anong pagkakaiba ng dalawa? Yung vocation, from the Latin words voco, vocare, that means to call, tumawag, ay yung buhay na mayroon ka kung saan ika'y tinawag ng Diyos. Ikaw ngayon ay mayroong asawa at may mga anak, ikaw ay may pamilya, yan ang bokasyon mo. Ikaw ay nagnanais na makapasok sa seminaryo o sa kumbento ng mga madre, yan ang bokasyon mo. Ikaw ay 50 anyos na, pero wala pa ring boyfriend. Baka yan ang bokasyon mo. No? Baka, hindi ko alam. Hindi ko alam. Pero kung saan tayong naroroon sa mga panahon na ito, tinatawag tayo ng Diyos. Ibig sabihin, kinikilala natin na bahagi ang Diyos sa buhay na ito na mayroon tayo. Ano naman ang ambisyon? Ang ambisyon yung kabaliktaran. Madalas ang ambisyon para sa sarili. Ang ambisyon madalas ay yung pagnanais ng kung ano yung para lamang sa akin. O kung hindi man, nagagamit ang misyon para sa sariling ambisyon. Sa unang pagbasa natin, kinuwento yung istorya ni Propeta Amos. Si Propeta Amos daw ay pinalalayas ng isang paring si Amasias mula doon sa Bethel. Dahil sabi ng paring ito,
doon ka na maghanap buhay ng iyong panghuhula. Yung panghuhula, hindi yan yung yung may tarot cards, yung palm reading, hindi yan yun. No? Ang translation niyan sa English ay prophecy. Okay? To prophesy. Okay? So sinasabi ng paring ito, do not prophesy here, prophesy somewhere else. Bakit kaya? Because during their time, there were a lot of men who were prophesying and they were called seers. Pero ang pagkakaiba nila, sabi ng Panginoon sa Lumang Tipan, these men who call themselves prophets take advantage of the poor. They take away their money. They take advantage of their lives. Meaning to say, those men who provide counsel, advice, and guidance were fraud. Hindi sila totoo. Ambisyon ang kanilang ginagawa. In the second reading for today, we hear of St. Paul telling us of how blessed we are, for God has chosen us from the beginning through Jesus Christ. Sabi niya, ang dami-dami nating biyayang tinanggap mula sa Diyos. Yung spirit of adoption, yung kalinisan ng buhay, yung pagkakataon na makapasok sa kalangitan. Ang lahat ng yan ay bunga ng ng paraan ng mundo, ng ambisyon, hindi. Naidulot sa atin ang kaligtasan, naidulot sa atin ang panibagong pag-asa. Sa paanong pamamaraan? Sa pamamaraang ayaw ng mundo, ang krus. I have mentioned already in my previous masses, when we see the crucifix, we feel so consoled. We make the sign of the cross, nagdadasal tayo, humahawak pa. Doon sa Araneta Coliseum, naalala ko, doon sa entrance sa likod, mayroong malaking krus, hindi tinatanggal yun doon. At pag pinansin mo yung krus na yun, iba yung kulay ng paa at tuhod. Namumuti na. Bakit? Kasi doon ginagawa dati lagi ang PBA. At lahat ng players dumadaan, humahawak doon. Walang mintis. Pero during the time of St. Paul, during the time of a first century Jew, when they look at the cross, they were afraid. When they looked at the cross, they were scandalized. Bakit? Dahil ang krus ay simbolo ng iskandalo ng tao. Ang krus ay parusa sa isang taong nakagawa ng mabigat na kasalanan. Kaya ayaw ng tao yan. That's why the first century Christians were struggling with the truth that this is a symbol of the scandal, yet God chose to embrace it, the way of God and not the way of the world. Pamamaraan ng Diyos, hindi pamamaraan ng tao. Bukasyon, hindi ambisyon. Ang misyon, mga kapatid, ay bukasyon at hindi kailanman ambisyon. Kaya siguro sa Ebanghelyo natin, ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman, maliban sa tungkod at panyapak. Bakit yung dalawang yun? Ang tungkod ay paalala sa kanila ng kapangyarihang ibinibigay sa kanila. Ang Greek word na ginamit sa Ebanghelyong ito ay exousios o exousia, na ang kahulugan, out of His own being. That is the way Scriptures would describe
the power of Jesus. It is not out of the authority given to him by another person. It is not out of luck. It is not out of his profession or training. It is out of his own being. Sa sarili niyang pagka-Diyos. At ipinagkatiwala ang bahaging ito sa mga apostol. At tayo hanggang sa panahon natin ngayon, at habang buo pa at umaandar at umiikot pa ang mundo, ay patuloy na ipinagkakaloob itong kapangyarihang ito, exousios. Dahil tuloy-tuloy yan, mula kay Hesukristo, sa kanyang mga apostol, sa mga alagad na mga apostol, sa mga santo papa, obispo at mga pari na nagbinyag sa atin at sa ating mga binyagan, ay pinagkakaloob ang kapangyarihang ito. Kaya may koneksyon tayo na hindi mababali at hindi mapuputol. Bakit panyapak? Dahil walang katapusan ang misyon. Don't think that when you have accomplished something, that's it. Hindi. Hindi yan katulad ng karera ng buhay sa mundong ito. No? Mag-aaral ka ng maigi, no? Gagawa ka ng papers para makagraduate ka para sa iyong degree. Pagkatapos noon, mag-aaral ka uli. Magbabasa ka ng maraming reading materials at articles para sa iyong masteral degree. At gagawa ka pa ng dissertation para sa iyong doctoral degree. At kapag nakuha mo na yun, okay na, tapos na. Taas na ng sweldo ko. Hindi ganoon ang misyon. Dahil ang misyon, walang katapusan. Katulad ng kapangyarihang dumadaloy sa buhay ng simbahan, walang katapusan. Pero ang sabi ng Panginoon, be careful. That is my mission, not your own. Kaya ang sabi niya, huwag kayong magdala ng kahit ano. Huwag kayong magdala ng pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan. Mga bagay na necessary sa buhay ng tao ang mga ito. Pagkain, huwag kang magdala ng pagkain. Papayag ka ba na mayroon kang malaking gampanin tas hindi ka makakakain? Meron ba dito na ayaw ang kumakain? Lahat tayo gustong kumain dahil kailangan ng pangangatawan yan. Pero may sinasabi ang Panginoon. Bakit sinasabi niya na huwag magdala ng pagkain? Balutan. And that refers to a bag, a knapsack. At ang laman ng knapsack na yun ay mga bagay na mahalaga for an itinerant preacher. Things that somehow give him security. Maaaring nandoon yung pampalit niyang damit, pagkain, tubig, etc. At nakalagay dito, salapi. Huwag kang magdala ng salapi. In the English translation, it says, do not bring with you copper coins. Ano ang kahulugan ng copper coins? It can be translated as, barya. In a very emphatic way, Jesus says, do not bring with you even barya. Kahit maliit na halaga. And what is He telling His disciples? He's telling them, this is not your own mission. This is my mission. And I am giving you my trust, my confidence, my power, so that you may share in my divine life. Bakit kailangan, Father, na pamamaraan ng Diyos? Bakit kailangan siya ang masunod sa misyon? May sarili naman akong pamamaraan. Bakit nga ba? Pansinin ninyo, kapag ang mga bagay-bagay na ginagawa natin ay inaasa natin sa sarili nating kagalingan, kapag naging successful, anong pakiramdam? Ang yabang-yabang ko. Ako ang dahilan.
Dumating ako sa grupong ito, may problema, ginamit ko ang kagalingan ko, ang talento ko, ako ang solusyon. Sambahin ninyo ako. No? We become too complacent. And where is God? Nawala na sa equation. Tumaas na ang tingin sa sarili, inangkin na ang misyon. What happens when a person fails in his mission? Kapag inangkin mo ito at naging dependent ka lang sa sarili mong kagalingan at hindi naging successful ang iyong ginagawa, how do we feel? We feel disappointed. We become frustrated. We get hurt. We have regrets. And we start to hate people and situations and then eventually give up. Because we relied too much on ourselves. Look at the relationships that we have. May relasyon tayo sa ating kaibigan, kabarkada, kaopisina, kapamilya. Tapos kapag lumalalim na yung relasyon, nakikita mo na yung pangit na ugali ng taong yan, nagtatalo na kayo, nag-aaway na kayo, hindi na kayo magkaintindihan, ayaw tanggapin ang sinasabi mo, anong sasabihin mo? Eh di wag. Bahala ka na sa buhay mo. Friendship over. Babay sa'yo. Sulian na tayo ng kandila. We give up on each other. Because that's how we are. We are limited beings. And so when we rely so much on ourselves and we fail, we give up. We end the mission. But God does not end His mission. Why? Because even if He does not get anything from the mission, wala naman siya makukuha dyan. He is not in need of anything because He is God already. And so, the mission becomes a pure act of love. When you are not getting anything from it, but still you persist and you do it, then that is called love. And so God can utterly love us in the mission. And what He wants us to do is to share in that mission. Let me end by sharing with you an experience. Some years back, I think a decade or so, I met a young professor, isang babaeng professor sa isang malaking universidad, a very intelligent woman. She had all the answers to all questions. And so kapag magkakasama kaming magkakabarkada, nagkakape kami, pag nagkakadiskusyon tungkol sa current issues, and other matters, lagi siyang may sagot. At ako naman, bilang pari, sumasagot din naman ako in the context of faith. Laging Diyos, Jesucristo, Biblia, catechesis, etc. Sabi niya sa akin minsan, nung nag-uusap kami, ikaw naman, puro ka Lord, Lord. Puro ka Diyos. Kaya nga tayo binigyan ng katalinuhan para ikaw mismo mag-isip, para ikaw mismo sumagot sa mga tanong. Gamitin mo yan. Hindi mo kailangan ng Diyos. And of course, I did not want to get into, any altercation, further altercation. Hindi na ako sumagot. Okay, I respect your opinion. But after a few months, and I could remember it was December, simbang gabi, puyat na puyat ang mga pari. 2:00 ng umaga, nag-ring ang aking cellphone. Sabi ko, sino naman to na madaling araw tatawag sa pare?
Simbang gabi. Sabi ko, maawa ka. Pero sinagot ko pa rin naman. At pagsagot ko, ay ko, hello, hindi mo ba alam na madaling araw? At ang narinig ko sa kabilang linya ay ang professor na sinasabi ko na umiiyak. At ang sabi niya sa akin, Father, hindi ko na po kaya. At habang siya'y humahagulgol, naririnig ko sa background ang nababasag na mga gamit sa bahay, nagsisigawang mga tao, umiiyak na mga bata, at nagmumurahan. That was the same person who said, kaya nga may talino tayo eh. But you know, our life is not just about our careers. Our life is not just about our intelligence. Our life is about our vocation, our connection to God. And so today, my dear friends, let us examine ourselves. Ano bang pinagkakaabalahan ko sa buhay ko ngayon? Ikalawa, nasaan ang Diyos sa mga bagay na ito?